dinismiss yung mga kaso ni Trillanes ng alin? Ng DOJ. So, sa madaling salita, niligtas sa pagkakabilanggo ni Boying si Trillanes. 7 years na trial, ni-reverse. Bago umalis ng DOJ para maging ombudsman, binaligtad. Ito, ipapakita ko sa inyo yung timing. Talagang medyo, alam natin, tama si Guanzon eh. Nagpapanik na po sila. O kaya nga naman, tingnan nyo po itong post ni Pulong. Sabi niya, Statement of Representative Paulo Duterte on the dismissal of cases against Antonio Trillanes by the Department of Justice. Anak ng teteng, nagkampihan pa yung dalawa. 'Di ba? Dinismiss yung mga kaso ni Trillanes ng alin? Ng DOJ. So this is what justice looks like now. Sabi ni Pulong, after 7 years and almost a full-blown trial, the DOJ suddenly did a 180 reversal in its earlier resolution indicting Antonio Trillanes for libel, signed by no less than the DOJ Secretary and now Ombudsman Boying. Nako, pambihira. Sa madaling salita, niligtas sa pagkakabilanggo ni Boying si Trillanes. 7 years na trial, ni-reverse. Bago umalis ng DOJ para maging ombudsman, binaligtad. Di ba? So nakikita na natin, nakikita nyo yung picture. Si Tambi, inaatake si Chis Escudero. Ito naman si Boying, inaatake ngayon. Una, inatake si PRRD. Ngayon, inaatake si Bongo. Tapos, niligtas si Trillanes. Pagko-connect natin yan. It seems the DOJ has finally found its true calling, not as the defender of the law, but as the protector of the political ally of the administration. Dismiss the case against Trillanes. Of course, that's the new justice system of the Philippines, one where friendship and political accommodation trump accountability. Kaya ito si DOJ, DOJ si Boying, hindi talaga para depensahan, yung sinasabi niya, depensahan ng batas. Kung hindi, protektahan yung kanyang amo. Bakit binabanatan si Bongo? Di ba? Sinong gustong bumagsak si Bongo? Si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Na-explain ko na yan doon sa vlog ko kahapon. Dahil importante na maghawak nila Bongbong ang pagiging Vice President sa susunod na eleksyon. O tuloy tayo. Mga judge at justices, pwede na kayo mag-resign. Kayang-kaya na ng DOJ at ng Ombudsman ng buong batas ng Pilipinas. Kaya kayo rin, mga nasa law school. Wag na kayong mag-aral ng law. Ganito na lang. Aralin niyo na lang ang batas. Tapos, antayin nyo na lang lumakas kayo sa presidente. Tapos, kainin nyo yung tain ng presidente. Nang sa ganung malakas ka. Oo, wala nang batas-batas. Wala na talaga. Ngayon, palakasan na lang. Hindi ba? Kasi alam naman natin kung paano dikdikin ni Trillanes si PRRD, di ba? Alam natin kung paano dikdikin ni Trillanes si Bongo. Anong kabayaran? Ayan, ligtas ka. Sige, dikdikin mo pa yan si PRRD. Si PRRD napadala na sa ICC. Sige, ngayon naman, puntiryahin mo si Bongo. Ang balita ko, isusunod si Bato. Diba? Bakbakan mo yan. Kami bahala sa kaso mo, Trillanes. Ligtas ka. Ako. Ombudsman. DOJ. Hawak natin.
Basta kahul ka lang ng kahul. Aw ka lang, ha? Gayahin mo si Tito Soto, tuta. Basta tuta ka lang. Ayos ka na. This is not justice, this is reward. A reward for loyalty to the right people, for serving the right. Hindi po loyalty yan, Pulong. Mali ka dyan. Kain-tae yan. Huwag na natin pagandahin. If this is the standard of integrity that the Ombudsman and DOJ wants to uphold, then perhaps lawyers should all go back to school. Because clearly, these people in the administration are rewriting the law to favor their friends. Our justice system deserves better than the Ombudsman and the DOJ who play politics instead of protecting the truth. Ato, challenge ko sa inyo. Kung kayo ay may tatay, kapatid, kamag-anak, kapitbahay, na abogado, tanungin niyo po sila. Yung hindi dilawan, ha? Yung hindi rin DDS. Yung hindi rin pulahan. Yung batas lang. Walang kinikilingan. Yung hindi magsisinungaling. Sisiguraduhin ko. Sasabihin nila, mali itong ginagawa sa pamahalaan ngayon. Mali yung pagkaka-assign kay Boying as ombudsman. Mali itong ginawa ni Boying. Tanungin ninyo yung hindi bias. Alam nyo kung bakit? Itinanong ko na rin to sa mga kakilala kong abogado nang wala masyadong pakialam sa politika. Sa totoo, alam mo sinasabi nila, dismayado sila sa nangyayari ngayon. Dahil parang naisisantabi na talaga yung batas. Hindi na usapan to ng batas. Ito'y usapan ng proteksyon. So, kikita nyo na yung connection. Tingnan po natin itong next. Ito, pag-usapan natin itong interview kay Bongo, ha? Siya po yung nag-issue ng 2018, 2021, 2024. Kung tutuusin, yung mga proyektong yan na nakuha nila, hindi po yan dahil sa aking impluensya. Inegosyante po sila at tandaan po natin yung mga taon na kinumpute niya, sinama niya dyan. 2006 yata, 2007 hanggang 10 taon. Alam mo yung sinasabi ni Trillanes na nakakuha ng 7 billion na proyekto yung tatay at kapatid niya, dati na. Ilang taon na. Hindi ito nakuha noong panahon lang ni PRRD. Matagal na po. So yung ibig sabihin, kahit 7 billion yan, ang laki na po ng span na yon. At bago pa maging politiko, si Senator Bongo, matagal na po yung kanyang pamilya na nasa construction business. Yung po yun. Yung sinasabi ngayon ni Trillanes na makakakuha ba siya ng proyekto na gano'n kung hindi na-impluensyahan nila ni Duterte. Duterte na naman. Mga animal kayo talaga. Bakit hindi ba tayo pwede mag-focus dito sa ghost projects? Ngayon nagnanakaw Bakit pupuntahan mo yung flood control o yung corruption before? Ano mang gusto nating awatin? Parang sinasabi nyo, hindi. Hulihin muna natin yung mga corruption before. For the meantime, mangurakot muna kayo, Bongbong Marcos. Ituloy nyo lang yung kurakot ninyo, Tambi. Ituloy nyo lang. Total, andyan si Boying. Oo, niligtas nga ako niyan wala na akong kaso. Kaya ito, yung mortal na kaaway ni Bongbong Marcos at saka ni Tambi, atakihin ko. Diba? Kaya nga, sino umatake kay Pastor Kibuloy? Sa SMNI, kay Bato, kay Bongo, kay PRRD. Di ba? Si Trillanes ano ba yan? Ano bang relevance si Trillanes sa Pilipinas? Ano bang naitulong niya nung naging senador? Di ba? Nakikita. Obvious This government has no intention to solve the problem, the ghost projects problem. Wala sila. Ibato lang sa mga Duterte. Alam mo, ginagawa nilang hero? Si Tambi. Dapat, yan ang pinag-iimbestigahan gagawing state witness.
Si John Vic nagsoli pa ng pera. Bakit hindi mo silipin yung mga dati? 3 taon ginagawa ni Bongbong yan. May mga insertions hinayaan lang niya. Ngayon nagsoli ka lang ng 500 million, di umano hero ka na. Alam mo ang totoong hero ngayon? Sila yung ginigipit. Si Boying, hero pa ang dating. Susugpuin, naniniwala kayo? Naniniwala kayo sa mga kademonyohan na itong mga lintik na ito? Susugpuin pa raw ang pambihira. Ang laki ng problema sa Ilocos Norte. Yung baha doon, hindi sila nag-focus. Doon sa napakagandang Davao. Bigyan ko kayo halimbawa. Ihiwalay mo Davao at saka Ilocos Norte sa Pilipinas. Ang Davao, buhay. Ilocos Norte, subsub yan. Ikaw na lang, tanungin ko kayo. Kunwari Pilipino ka, gusto mong lumipat. Kunwari himuwilay ang Davao at saka Mindanao sa Pilipinas, gusto mong lumipat dahil nagsasawa ka na sa Luzon. Saan ka lilipat? Ilocos? Gago ka ba? Siyempre, doon ka sa Davao. Alam mo, ligtas doon Alam mo, mayaman yung syudad. Di ba? Asaan ang baha? Asaan ang mga proyekto ng Diskaya? Alam nyo kung ba't ginigipit si Bongo? Sinasabi, di ba, na ayaw niyang ilantad yung mga Duterte. Pero yung nalantad na mga pinakamalaking kontrata na nakuha, Diskaya sa Ilocos Norte. Makalokohan itong mga to. Sabi ko nga, pwede ko bang palitan ng mga kamag-anak ko? Kung pwede ko lang pong palitan, papalitan ko po. Pero hindi ko na po magawa yan. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. Nasa Pilipino na po yun. Kung mas naniniwala kayo sa pinagsasabi niya, kung sinabi ko po na hindi po ako nag-impluensya kahit kailanman at nakialam po. Sabi ko nga, hindi ko ginamit ang aking posisyon para bigyan sila ng pabor. At hindi po ako nakikinabang sa mga negosyo po nila. Nasa Pilipino na po kung sino po ang paniniwalaan. Ito, napaka-importante nung sinabi na yun. Nasa Pilipino na po kung sinong paniniwalaan nyo. Diba? Trillanes o si Bongo? Si Bongo, ang laki ng pakinabang. Si Bongo, binoto ng taong bayan. Pinakamalaking boto sa Senado, 26 million. Si Trillanes, 200,000 lang, talo pa sa pagka-mayor. Diba? Alam nyo kung sino talaga ang tuta. Aso lang. Kahol lang ng kahol. Para sirain. Etong lahat na ito ay propaganda laban lang sa Duterte. Ako tatanungin ninyo, hindi po si Tambi ang hero. Hindi po dapat si Boying ang hero. Hindi si Trillanes ang hero dahil pinakidnap niya si Tatay Digong. Alam nyo ba yung issue ng ICC? Galing po yan kay Trillanes. Siya ang bumulong-bulong. Siya ang demonyong bumubulong-bulong kay Bongbong Marcos. At kailangan niya si Trillanes, kailangan niya ang dilaw. Kaya nga nanalo si Kiko at saka si Bam. Di ba? Ang totoong hero dito si Cheese. Alam nyo kung bakit? Nanindigan siya nang naaayon sa batas na pinanigan naman at sinabi rin ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment. Nanindigan, kauna-unahan po si Cheese. At bukod kay Cheese, si Senator Bongo. Si Senator Bongo hanggang sa kaduluduluhan, hindi iniwan si PRRD. Isama ko na rin dito si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ang kauna-unahang naging biktima nitong gusto nilang patayin ang imahe ng PRRD. Hindi po iniwan si PRRD. Si Bongo hindi iniwan si PRRD. Si Cheese nanindigan. Hindi siya maka-Duterte pero nanindigan siya para kay Sara dahil sa katotohanan. Si Boying, si John Vic, si Tambi, ano ang pakinabang nila sa bansang Pilipinas? Diba? Hanggang ngayon, pinahihirapan si Pastor Kibuloy